Mahal ko po si Tenyong. Kamatayan lang ang makapaghihiwalay sa amin. Ang panyong iyan ay talagang iyo. 10 nang nagburdang si Juliang iniirog mo. Hindi nyo ba napapansin si Kapitan? Lagi na lang siyang malungkot na para bang hindi man lang sumaya. Nangawa nila ako, pinagpapalo ng mga barila. Ang walang awa ang binigay nila sa akin. Kapitan Tenyong, wala na natin tahanan ng mga kawal kung hindi akong kaliwak. Kasi nasa sa piling ng huling burol. Mga kasama, may balita sa atin ng general. Magsihanda kayo. Tenyong ko, huli kang pumarito at ako'y iligtas mo sa malaking kapanganiban. Marahil ito'y siya kong ikamamatay. Ako'y pinagkayari na ni Inang kay Miguel na anak ni Kapitang Tadeo. Ang tama sinasabi, saan nga sila? Julia, Kapitan Tenyong, sa araw na ito kayo kakasal ko. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Kasal na kayo. Walang sugat. Naku po, Aling Julia. Ang ganda-ganda naman ng inyong binuborda. Ligpitin na ninyo ang inyong mga bistador at kayo magsiya na. Julia, tignan ko ang binubordahan mo. Huwag natin yun. Huwag mo nang tignan. Masama ang pagkakayari. Nakakahiya. Isang silip lamang. Hindi ko nahiupuin. Ganun lang. Sa ibang araw, pagkatapos na. Oo, ipapakita ko sa iyo. Ang mga daliri bang ito, nahubog kandila, nawari nilalik sa maputing garin, ay meron kayang mangyayaring hindi mainam? Alat, tinan ko lamang. Huwag mo nga akong tuyain. Pangit nga ang mga daliri ko. Ay, Bakit, Tenyong? Napagod ka ba? Masama ka palang mapagod. masakit sa'yo? Nagalit tuloy. Tenyong, Tenyong.
Nalulunod pala ito sa isang tabong tubig. Ay, naku. Anong lalim ng buntong hininga? Mas lalo ko pa itong pagagalitin. Hulya po, patawarin mo ako. Hindi na ako nagagalit. Masakit sa aking magalit ka at hindi. Laking bagay. Lumalaganat sa dibdib ko ang masaganang tuwa. Narito at nakikita ko na minarapat mong ilimbag sa panyong ito ang pangalan ko. Di nagkakamali ka. Hindi ukol sa iyo ang panyong iyan. Sinungaling. At kaninong pangalan to? Antonio. Ene, Narciso. Efe, ay Flores. Namamali ka. Hindi mo pangalan iyan. Hindi pala akin. At kanino nga? Sa amo, iaalay ko sa kaarawan ng Pasko. Kung sa among man o sa demonyo, bakit ang letra ay A, Ene, at Efe? Oo, sapagkat ang A ay among, at ang N, natin, at ang F ay fraile. Among nating fraile? Laking kalipustahan! Huwag mo ako aglihin tungkol sa mga taong yan at madaling mapantig ang tainga ko. Nakaganti na ako. Huwag mong silabahan ang tunay mong pangalan. Sa pagkakasabi mo sa kurang sukapan, nagising ang galit at di mapigilan. Hindi maghahandog sa lahi ni Satan. Ang panyong iyan ay talagang iyo. 10 nang nagburdang si Juliang iniirog mo. Salamat. Salamat, Hulyang Puon ko. Aba, naririto ka pala, Tenyo. Ako po, nais ko lamang kukunin ang binulawang manhil. Monica? Monica? Po? Samahan mo nga ang Tenyong na iyan at ibigay mo ang mantel na kanyang kailangan. Opo. Maiwan ko muna po kayo. Tara na dito mga Tenyo. Julia, akala ko ba ay nag-usap na tayo? At bakit naririto na naman ang Tenyong na iyan? Inang, si Tenyong po ay pinsan kong makalawa. At talusin yung isang marangal na tao at ilustrado. Alangan naman pong ipagtabuyan ko pa siya sa ating pamamahay. Naririyan nga't kamag-anakan at may pinag-aralan. Ngunit, hindi ba't iyang may pinag-aralan ang magiging dahilan ng kanyang pagiging filibustero? Aba, hindi malayong yan ang maging dahilan ng kapahamakan ng kanyang kamag-anakan. Siya nga pala, paparito si Miguel kasama ang kanyang ama. Sana naman ay pagpakitaan mo sila ng mainam. Kung pumarito po sila, ay di kausapin niyo po. Aba, bakit ganyan ang sagot mo sa akin? Wala po. Ano pa naman ang ikinaayaw mo kay Miguel? Wala po. Eh hindi naman pangit. Lipin ng mabubuting tao. Bugtong na anak at nakaririwasa. Ano pa ba naman ang hahangarin mo? Ang tanggapin pong mahinusay ng puso ko. Nako, ikaw Hulyay, ako'y natatawa na lamang sa iyo. Ikaw ay bata pa. Anong puso-puso ang sinasabi mo? Oo nga't, noong unang panahon, ang isang lalaking mangingibig ay tinatanggap ng mga mata at tinadala dito sa puso. At kung ano ang itinitibok ng puso, yan ang nasusunod. Ngunit, ngayon, iba na. Iba na ang takbo ng panahon ngayon. Ang isang lalaki ngayon, pag nangingibig, ay tinatanggap ng mga mata at dinadala dito. Dito sa isip. At kung ano ang sinasabi ng isip, yan ang pinapairal. Ang puso ngayon ay hindi na gumaganap ng kanyang magandang katungkulan. Siya'y nagpapahingalay na lamang. Nasisindak ako ng mga pangungusap ninyo. Siyang tunay. Hindi ako makasusunod sa masamang kalakaran ng panahon at di makatatakwil sa tapat na udyok ng aking puso. Mano po, amo? Buenos, Juana. Julia? Julia? Mano po, amo? Buenos, hija. Tuloy po kayo.
Awana, kumusta na ba ang buhay-buhay? Mabuti naman po, Among. Sabitan mo na. Baka po ako murahin eh. Ay, bakit ka mumurahin? Sige na. Umalis na po eh. Ay kayo po, Among. Kumusta naman kayo? Masama, Awana. Talaga yata itong aming pagkabuhay ay lagi na lamang sa hirap. Nung araw, kami ay walang inaasang sweldo dahil sa kami alipin ng mga praile. Ngayon, kung sa bagay, kami na ang namamahala, wala pa rin kaming kinikita, wala na kasing nagpapamisa, at ang mga patay hindi na dinadapit. Kaya ngayon ko napaglirip na ang mga kabanalang ginawa ng mga tao noong araw ay pawang pakunwari at pakitang tao lamang, alinsunod sa malaking takot sa mga praile. Ay naku, Maraming salamat din po iyo. totoo po iyang sinasabi ninyo. Kaya Wana, hindi malayong kaming mga klerego ay mauwi sa pagsasaka. Tantoy niyo naman kaming mga pare ay hindi mabubuhay sa paninahangin na lamang, hindi iha. Naku, bakit naman po napakarami ninyong pinakakaing mga dalagang pamangkin? Sila yung mga ulilang inampon ko. Ay, Aling Hulya. Ay, malapit na po. Alin kang malapit na? Ang, Miguel. Halika na't nagkayari na kami ng kanyang ina. Ano pa bang pinagsasabi mo? sinabi kong Hulya. Ay, Aling Hulya. Miguel, wala ka nang ibang nasabi kundi puros Hulya, ay Aling Hulya. Hindi ka man lang nagpahayag ng iyong pagsinta. Sinabi kong malapit na. Malapit na ang alin. Ay, tinanong nga po sa akin kung ano ang malapit na eh. Hindi ko po nasagutan eh. Miguel, napakagungo mo. Umuwi na tayo, baka mahalata ka pa nila. Amo, baka po magpapamisa pa po kayo. Ay, oo nga pala. Ako nga pala yung papamisa pa. Kung gayon po'y kaya alis na. Kung gayon po'y maraming salamat po sa inyong pagbisita. Adios, Po, Wana. Among? Ay, oo, adios, iha. Miguel, magpaalam ka na. Adios, Wana. Adios, Kuya. Miguel! Adios, Hulya. Kapitan Tenyong! Ay, Alingwana! Andyan po ba si Mang Tenyong? Ay, oo, nandiyan dyan. Paano ka, Lucas? Mang Tenyong, ang tata mo po, dinakip po ng voluntaryo ng Santa Maria. Ha? Kuya, na dinakip si Tatang! Opo! Abay, saan kaya dinala? Sa Bulacan daw po dadalhin eh. Tiya, paruron muna ako susundan si Tatang. Tenyong! Nako, mabuti pa ikay mauna na Tenyo. At kami ni Hulya susunod na lamang. Mag-ingat ka sana, Tenyong! Tayo na, Lucas. Hulya? Ikaw ba yung maray nababaliw na? Malalaman mo bang ang mga kasilang yan ay pinag-iinitan ng iyong tiwing ko? At ikaw naman, gusto mo bang pumunta doon? Inang, ngayon tayo kailangan ni Teo Ingo. Ngayon pa ba natin sila pababayaan? Sino pa ba naman ang magdadamayan kundi tayo din lang na magkakamag-anak? Ang sabihin mo, hindi mo matiis na hindi tulungan ng Tenyong na yan. Hindi ba? Yan ang dahilan. Hindi ba? Opo, Inang. Ngunit, iyan ay hindi ko kinakahiya. Sapagkat si Tenyong ay isang lalaking dapat ikarangal ng sinumang babae. Oo, siya ay nakaririwasa, ngunit ang lahat ng yaman ay kaya niyang talikuran. Si Tenyong po'y may malasakit sa bayan at sa kanyang kapwa. Sana po, Inang, ay makita ninyo iyan. Hulya! Hulya! Saan ka pupunta?
Teo Ingo? Julia! Maghunos dili ka! Monica! 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 Pakisamahan mo nga ang batang iyan. Dali! Si Kapitan Luis to! Taga doon sa amin! Masamang tao ito! Mason ho yata eh. Kung hindi masoli, baka pinubustero! Sapagkat sa simula sa pool ay maraming kabayo! Hindi po ako kabayo. Hindi ko sinabing kabayo ikaw! Ang sabi ko ang ay ginagamit sa kabayo. Dahil ang lahat ng te ay pinapalitan ng ka. Marcelo? Si Kapitan Pudin, si Kapitan Miguel, at once, di ba, ay daragdagan ng orasyon. Hindi lang ako sila kumakain eh. Hindi ang orasyon ng pagkain ang sinasabi ko. Eh ano ngayon kung hindi sila kumain? Mabuti nga'y mamatay silang lahat. Ang sinasabi kong daragdagan na yung orasyon ng palo. Palo! Palo! Maraming palo! Opo nga eh. Hirap na ang kanilang katawan. Isang linggo na nga ako silang walang katulog-tulog eh. Lokong to? Anong awa-awa? Walang awa-awa! Duro ki duro! Awa-awa! Ilang ka ba ng rason? Rason ng balo ha? Ay naku huy. Dati po eh, 3 kaban at may katlo sa isang araw na tinutuluyan. Ngunit 5 kaban at may kalima na sa isang araw. Sa makatuwid, 5 beses at 26. 126? At huston ng 526? Ay, kulang pa! Marcelo! Napakabait niyo po. Maraming salamat. Ilan ang namatay? Ay naku, 8 po sana. Kaso kaninang umaga ay 17 na lamang. Bakit nagkaganon? Nangyari po kasi si Kapitan Ingoy pinagsawalan ng hininga. Si Kapitan Ingo? Pinagsaulan ng hininga? Narito raw si Kapitan Putin na ibig makita si Kapitan Ingo na kanyang asawa. Kung gano'y, hindi na mamamatay si Kapitan Ingo. Naku, mamamatay po. Mamamatay mo palang pagsala mo. Sa katunayan nga ang kanilang mga hito'y wala nang laman sa aking karapalo. Islardo, stupido! May buhay pusa si Kapitan Ninggo. Nasaan siya ngayon? Naku, nariyan po sa kabilang silid, pinapalo pa ho namin. Marcelo, huwag mong kakalimutan na araw-araw na bibigyan ng palo si Kapitan Ingo at ibibilad sa araw at bubuhusan ng tubig sa ilong. At huwag mo rin kakalimutan na huwag siyang bigyan ng magandang tulog. Opo, hindi po binibigyan. Mabuti, mabuti. Compañero, este estrado, el gobernador. Si hemos traído. Muy bien, muy bien. Marcelo, dalhin dito si Kapitan Ingo. May nakalimutan nga akong pala ako. Hindi nga po pala siya makalakad. Dalhin dito, pati ang papag! Impertinente!
Kapitan Puting, Binidad, at naparito kayo. Kapitan Puting, yun ang makikita niyong tao at siya papunta na rito. At sinabi ko na sa alkalde na huwag na siyang papaluin at huwag na siyang papahirapan. At pinagbiling ko rin na huwag na silang ibilad at bigyan sila ng magandang tulugan. Maraming salamat po, Amo. Bueno, kami akit muna sa Gobernador General at sasabihin namin pawalang sala na ang mga bilanggo sapagkat sila kaawa-awa naman. Opo, Amo. Mama po. El Gobernador na Manila, este Pusilar? Ya la creo que iba mal. Si, Apusilar! Tenyo! Kaysa mamong bata, bakit ba hindi ka umalik sa kamay ng amo? Ina, ang namamatay po ng kapwa ay hindi dapat hagkan. Huwag po kayong maniniwala na sasabihin po nila sa gobernador na si Tatang ay pawalan. Pagkus, ipagbibili pa tayo ng tuluyan. Kaawa-awa naman. Tatang, ikaw po'y ititihaya ko ng hindi mangalay. Drive na. Dahan-dahan po. Tayo'y maghihiwalay nang walang sala. Bunso ko, ikaw na ang bahala sa inang mo. Ingo! Wala. Hulya. Kayo na lamang ang bahala sa kanila. Inihain ko na ang aking kaluluwa kay Bahala. Diyos na may kapangyarihan. Ano pinagkaloob niyo ang ganitong hirap? Ang dalawang braso'y git-git ng laman, naglabas ang buto sa mga tinalian, hipos na ng sugat ang buong katawan. Nakahambal ay ang anyong ihangan. Ang lahat ng ito'y gawa ng pari. Nasa Pilipinas siyang naghari. Lalang ni Lucifer sa demonyong lahi kay Satang manupit nakikiugali. Kapag namatay ka, o ama kong ibig, asahan mo po at igaganti kang pilit. Kahit na ano ang aking masabit sa ulo ng fraile, isa sa kikitil. Kaya ng loob ko'y binabanta-banta, mga taong niya'y tatariman yata. Lahat niyang laman, butot sa taba, di makakabayad sa utang na madla, di na kinahabagan. Kahit di man, Mariseos ay daig sa magpahirap. Oo, di matingnan, puso ko'y sinusugan sa ginawa kay Ama. Ang mga hunang, ang awa ay nilimot
mga kaputol ng aking dibdib. Adyos mga kababayan. Ako dadain yung patawarin. Laluin na yata ang mga puso ng Kastila. Ingo! Ilang lakasan niyo po ninyong loob. Pakitulungan po ako. Pakiuwi na po siya. Ilaw ng mataas. Mga kasama, magsikuha ng gulok at ang ribon balay dalhin. Ako'y mayroong iniingatan. Ako'y mayroong din. Tayo na sa estasyon ng Giginto. Alam mo ba kung sila'y nagsinulan? Oo, walang pagsala. At narinig ko ang mga salitaan nila. At nabatid ko, tuloy na sasabihin daw nila, si General, na tayo pagbabaril na. Mga tampalasan! Walang matawan! Tenyo? Julia, Totoo bang ako'y masasaparan na? oo Julia. Ako'y na ang hinihintay na ng mga kapatid. Ngunit, magagawa mo ba siyang misahin sa ganitong pagdadalang hati? Ngayong wala na ang iyong ama? Sino na ngayon ang kanyang pababalingan? Kundi ikaw na bugtong niyang anak. Masakit sa loob ko, Julia. Naiwanan ang aking ina sa kanyang pagluluksa. Ngunit, iniluluhod ko sa iyo, Julia. Nakalingain mo saan siya. Alang-alang sa paglingap mo sa akin. Maaari naway, ipaliwanag mo sa kanya na ang paglisan kong ito'y di paglimot, kundi ay pagdakila pa nga sa alaala ng iyong mga kong ama. Maasahan mo ang aking pag-ingat. Ngunit, natitiyak kung magdurugong pa rin ang kanyang puso. Walang alinlangan, Julia. Ngunit, ulit-ulitin mo sana sa kanya na iniwanan ko ang aking ina. Dahil, ang panawagan ng ina natin lahat ay nangangailangan ng tunay na pagdamay. Dito sa dibdib ko, tumitimo ang nakalulungo niyang himutok. Ang nakapalulungo niyang mga daing. Mga anak ko, Anya. Ngunit, ngayon kapanahunang ako'y ibangon na ninyo sa pagkakalugam. Oras na hulya ng paglagot. Sa matibay na tanikalang mahigit 300 taong sinasangayan. Hindi dapat tulutang ang inaanak natin ay magisimpa sa kalagim-lagim na kaalipinan. Walang maitututol. Tanggapin na lang iyong tagubilin. Kung sakasakaling irong ko'y masaktan, bakit tinagad ito sa aking kandungan? Ang mga sugat mo'y aking huhugasan sa masagalang luhang sa matay nanunukhal. Sa Diyos na nanalig, Puso ko'y dinadalaw ng malaking hapis. huwag kang mamanglag. Huwag kang magdusa sa aking pagpanaw. Mamumulimlim na sa matang ilaw. Sa ulap ko'y di pa nanatili. Darating ang ibig ng pagluluwalhati. Tenyong nabuon ko'y ika'y manawari. Magliwayway ulit, dilim ay maghawi. Huwag kang matakot. Huwag kang magdusa. Ako'y tutupad sa aking panata. Sa pakikianid sa mga kasama. Aming lutubusin
ang inaliping ina. At ikaw, irog ko'y itatago sa loob ng aking dibdib, dito sa tabi ng aking puso, nang hindi na maubos pa ang pagkakasiphalo sa mga sakon na ikaw ang kalaguyo. Paalam balot haring puso na matinding lumbay. Bumalik ka agad nang di ka matay. Hulya, aking sinta, Tayo ng buhay. Puso ko'y luluha, malayo sa piling mo. Ngunit ako'y kailangan ng ating minangbayan. Maging at kaligaya ko'y nasa'yo. Kahit saan ipadarasal kita, Sa hirap at ginhawa, pag-asa ko ay ikaw sinta. At kahit sa libingan, ikaw pa rin sinta. Sumako'y asahan mo, hindi magbabago. Iwas ang magalinlangan, puso ko'y sa'yo lamang. Ay mamahalin kita hanggang ako'y huminga. Sa hirap at ginhawa, ikaw lamang aking sinta. Sumpa ko'y asahan mo, hindi magbabago. Iwas ang magalinlangan, puso ko'y sa'yo lamang. Ay mamahalin kita hanggang ako ay humihinga. Sa hirap at ginhawa, ikaw lamang aking Tenyong, narinig namin na pupunta ka lang sa parang. Oo, bakit? Saan pa kami? Nina, napakabata mo pa. Hindi ka pwedeng sumama sa amin. Bakit? Ano mga bata bang katulad namin ay hindi na marunong magmahal sa kanilang sariling bayan? Monica! Monica! Bakit po aking Julia? Tumaroon ka kay Lucas. Kay Mang Lucas po? O, sabihin mong hinahanap ko siya. Sige po. Magmadali ka. Ay, kayo po pala yan, Mang Lucas? Pinapatawag ko kay ni Aling Julia at kayo pinaparoon sa kanyang bahay. Kala ko ikaw ang naghahanap sa akin. Si Ali Julia pala. Ako po muna yung mamamalengke. Sandali lang, Monica. Ikaw naman. Minsan-minsan na nga lang tayo nagkikita eh. Lagi ka pang nagmamadali. Alam mo ba pag nasasadya ako dito sa inyong hardin, sumisidhi ang aking pag-ibig sa kalikasan. Gustong-gusto ko makakita ng mga puno, ng mga halaman at tanim, at ng mga bulaklak. Alam mo ba kung bakit? Ay, hindi ho. Dahil sa tingin ko'y mahalin tulad sila sa ating dalawa. Ako'y isang pampabog na lilipat-lipat sa mga bulaklak. Ang aking nasamyo ang bangong pangaliw sa lahat. Ako
Itibok puso't kaluluwa, mayakos kita sinta. Kung ako'y magmahal sinta, liligaya ka. Tingin mo ang bigat ko, pag-ibig kita ko. Kung ako'y magmahal sinta, liligaya ka. Itibok puso't kaluluwa, mayakos kita sinta. Kung ako'y magmahal sinta, liligaya ka. Hindi mo ang bigat ko, makikitigan ko. Julia, ikaw ay pinagbigyan na kita. Alam ko ikay nabubulagan lamang sa pagmamahal mo dyan sa pinsan mong si Tenyong. Kahit nga masama ang loob ko, pinayagan kitang makaulayaw siya. Kahit na't alam kong siya isang filibustero. Ano ba namang halos araw-araw nangangamba ang aking dibdib? Na baka ang mga Kastila na yan ay magiganti sa atin. Lalo na't alam nila na magkatipan na kayo ngayon. Julia, halos isang taon nang hindi sumusulat si Tenyong sa iyo. Ano ba naman ang hinihintay mo? Ako'y naniniwalang ikaw ay tuluyan ang nawala. Nawalay sa kanyang mga alaala. Inang, hindi ho totoo yan. Mahal ho ako ni Tenyong at hindi niya magagawang kalimutan na lang ako't sukat. Julia, si Tenyong ay lalaki, binata, makisig, at may pinag-aralan. Hindi ilang babayang maaring magkagusto sa kanya. Sa tagal ng hindi nyo pagkikita, at sa layo ng kanyang kinaroroonan, ako'y naniniwala na hindi maaring madara sa tukso ng laman. Eh kung si Kristo nga, tinukso, siya pa kayang isang tao lamang. Natukso ho marahil. Ngunit ang magmalawit sa pagtataksil ay hindi kailanman. Kilala ko po si Tenyong. Hindi niya magagawang paglaro ng aking puso. At lalong hindi niya kakalimutan ang aming naging sumpaan. Inang, mahal ko po si Tenyong. Kamatayan lang ang makapaghihiwalay sa amin. Julia, ako ay matanda na. Alalahanin mo naman sana ako. Ang nais ko lamang naman ay makita kang lumagay sa tahimik. Kasama ng isang kabiyak na magbibigay sa'yo ng matiwasay na kabuhayan. Bago man lang magpantay ang aking mga paa, nais kong masilayan ang ngiti ng aking panganay na apo. Hindi masamang hangarin ko ang bagay na iyan. Ewan ko ba? Aling Julia! Aling Julia! Lucas, Ay, Aling Julia! Pinapatawag niyo raw ako? nalalaman mo ba kung saan naroon si Manong Tenyong? Ay, hindi ho! Ngunit kung inyong kailangan, ay aking ipapahanap. Maraming salamat, Lucas. Magsabi lang po kayo at ako'y magtatalaga. Ihatid mo lamang ang sulat na ito sa kanya. Huwag ho kayong mag-alala. Makararating sa kanyang mga palad ang hatid niyong sulat. Kung wala na po kayong pag-utos, ako'y tutuloy na. Wala nang iba. Ngunit kahit manuwari, Lucas, makabalik ka kaagad, sabihin mo rin sa kanila, dito ay wala ng Kastila. Iniwan ng sukat itong bayan. Ayaw po! Makararating po! Teka! Tumuloy ka na lang! Julia! Julia! Salamat at ngayon mapapanood ko na ang liwanag ni Pebo. Narito na naman ito. Babanggitin na naman ito ang buwan, araw, at mga bituin. Pagkatapos naman din ay susunod ang hamog sa parang, ang ulan, ang alimuog, ang huni ng mga ibon at... Bakit ba ayaw mo akong sagutin? O talang maliwanag, daig mo pa ang araw na bagong sumisikat.
Miguel, totoong masakit ang ulo ko. Huwag mo akong kausapin. Ramdam kong makarinig lamang ako ng isang salitaan ay parang ninangatnat ng aso ang ulo ko. At ang kumakausap sa akin ay ibig ko. Ay, salamat! At ako'y iniibig mo na! Oh, marikit na Venus! Bakit sino may sabi sa iyo? Dahil ang wika mong ang kumausap sa'yo'y ibig mo na. Ang ibig kong sabihin, ang kumausap sa akin ay ibig ko ng dikdikin. Naiintindihan mo ba? Maarting matapang. Ako'y Venus. Siya'y manteng. Kulang na lang ay engkanto. Julia! Julia! Julia niya ring dibdib, Julia aking ibig, nasa kong masilip, gandang at dikit. Ikaw ay ibigin, sa puso ay natanim, hindi maninimugin, magkakang paglibig. Kailangan ko na ng maraming hirap, ang lahat sa tawa, pagkasalamat. Ulo ko'y masakit, dibdib ko'y nagsisikip, ang pagkakawisin, ako'y nalalingkit. Ako'y namayan ng salitang pangat, ika'y nilagaan hanggang hindi kita iwan. Tayo sa simbahan at tayo'y pag-usapan tungkay santang mundo at tuloy kakalaman. At tayo'y magbubuhay sa kanyang malalagay. Ang pangalan at pag-unahan, gusto Inang! 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 Oh, Miguel! Ano ba? Pumiyak ito tagmamaktol! Ano bang ginawa mo? Ah, wala po! Kinakausap ko lamang ay pumadyak-padyak at nilisan ako! Oh, Julia naman! Eh ano po yun? Eh, bakit naman kinakausap ka lamang nitong ni Miguel nagmamaktol ka na? Sinabihan ko naman lang po siyang huwag niya akong kausapin dahil totoong masakit ang ulo ko. Eh mas lalo naman akong kinausap ng kinausap. At ako raw po'y Tana, Febo, Venus, at ang dami pa pong sinasabi. Ay, ganoon naman pala, Miguel. Eh, Julia na lamang ang itatawag mo sa kanya. At huwag mo na siyang tatawaging Fabo, o Tina Bangus, o kahit ano pa mang mga bagay. Teka muna. Ang tatang mo ba'y paparito? Paparito na po! Ah, dumaan lamang po sa bahay ni Piskal Manuel. Ganoon ba? Naku, baka kung ano-ano pa ang gawin na tatang mo, sabihin mong huwag nang makipagbasag ulo. At ang maamong-amo ay mainit pa sa mata. Ah, hindi humaari. Si tatang ayaw kundi, ingrande. Sisita pa daw po ng orkestra at sisindahan pang simbahan. Ariyan na po pala si tatang. Kumusta, Balae? Hindi ka ba nagkakasakit? Hindi naman po. Gaya ng dati. Kamusta naman kayo? Mabuti, gaya ng dati. Si Miguel lamang itong parating sinisinat. Naku, baka ho yan yung tinatawag nilang lagnat laki. Parang kailan lang nakikita ko siya ritong tatakbo-takbong walang salawal. Tingnan ninyo ngayon. Parang binubunot ang pagtaas. Alam mo kasi, Balae, nung isang Sabado de Gloria ay pagkarinig ko pa lang ng dumpikan ng kampanay, agad kong binitbit sa dalawang tainga si Miguel at agad kong pinalundag ng pinalundag. Ayan, humaba ng humaba. Si Julia. Nariyan ho sa loob. Hayaan nyo, tatawagin ko. Julia! Julia! Ano po, Inang? Halika, anak. At tinatawag ka ng bibiyananin mo. Iha, alam mo naman na ikaw ang nais kong pumili ng gagamitin mo sa inyong kasal. Opo. Kay bigat nga naman talaga ng dugo ko sa matandang ito. Mukhang manununog. Balae,
Meron sana akong munting bagay na ipapakiusap sa'yo kung maaari. Ay opo, magsabi ka po. Eh kung makakaya lamang ang hinihiling, eh siyang magaganap. Yamang handa na rin naman ang lahat, wag na nating hintayin pa ang ika-25 ng papasok na buwan ay idaos na natin ang kasalan ng mga bunso. Hayaan niyo po, tatanungin ko si Julia kung ang kanyang loob ay handa na. Julia, ipinakikiusap ng iyong biyanan na sa darating na Sabado na lamang daw idaos ang kasalan. Inang, sabihin niyo po sa kanila na antabayanan ng oras ng napagkasunduan? At bakit madaraan sa madalian? Eh siya nga naman po, maghintay na lang raw po tayo. Di maghintay. Miguel, umuwi ka muna, dumaan sa bahay ni Fiscal Manuel at sabihin sa kanyang hindi muna matutuloy sa Sabado. Opo, opo. Sige, magpaalam ka na. Yayaon na po ako, Aling Juana. Julia! Adios, Julia! Adios! Balae, ako'y, aba, napasama. Ano po yun? Ako'y may sasabihin sana, pero wag sana kayong magagalit. Ay bakit naman po ako magagalit? At wag rin tatawa. Ay bakit naman kay daming bilin? Huwag akong magagalit, huwag akong tatawa. At bakit naman hindi ako tatawa kung nakakatawa naman talaga ang inyong sasabihin? Bakit niyo ho ako ayaw tumawa? Ako po ba'y kukunan niyo ng larawan? Hindi, sapagkat ang larawan mo'y malaon na sa aking puso. Ay para ka bang binata akong magsalita. Ngunit, sige na po, at ako'y matatawa na. Juana, ako na may walang ibang anak kundi si Miguel lamang at malapit na rin akong lisanin at sa akin ay wala na rin titingin. Hindi ba't nararapat lamang sa mga bagay na ito ang ano po? Ang dalawang pinag-iwan ang siya namang magsama at sila naman ang magtinginan. Ikaw po'y magaling umisip ng kasagutan. Ngunit, tayo po'y hindi na maaaring magtinginan. Hindi na po tayo totoong bumabata pa. Tayo po ay matatanda na. Ang ating mga mata ay lumalabo na. Subukan nga kung malabo na. Mapangahas na matanda. Di dapat mag-isip ng mga ikaw-isip. Baka may makasilip. Hindi bawal ang ngipin. Tayo ay matanda na. Wala na tayong pustuhan. Nakakahiyak, nakakahiyak. Wala kang dapat na ikahiya. Wala. Hindi niyo ba napapansin si Kapitan? Lagi na lang siyang malungkot, na para bang hindi man lang siya sumaya. Siyang tunay, Sargento, siya'y palaging may iniisip. Tapos pagdating sa labanan, ay galak na galak. Tila gusto na lang sumayaw. Talagang ang may pusong bayani. Taas ang matapang si Kapitan Tenyong. Kapitan Tenyong, wala na natin tahanan ng mga kawal kundi sa dakong kaliwang na siya nasa piling ng huling burol. Sa makatwid aking general, kung magayos ang destakamentong yan, ay malilisan na natin itong kaparangal? Oo, Kapitan Tenyong. Tawagin mga sarjento at babasa ang nilalaman nito. Sargento! Sargento! Ipunin mo lahat ng kawal at basahin mo ang talata ng mga tagubilin ng ating general. Opo, Kapitan! Mga kasama, may balita sa atin ng General. Magsihanda kayo.
dito. Una, sa loob ng maikling panahon ay ating lilisanin ang pook na ito. Ikalawa, lulusubin sa mga araw na ito ang mga nalalabing tahanan ng mga kalaban. Ikatlo, ang mga kombento ay sasalakayin at papatayin ng mga pare sa mga ito'y walang patawad. Ang mga samang lipi ay dapat lipunin. Ikaapat, ang mga bata, babae, at mga matatanda ay huwag lalapastanganin. Ikalima, ang mga hindi taga rito at hindi rin naman Kastila ay pagpapalain. Ikaanim, ang mga may sugat kahit kaaway ay ampunin. General! May tagalabas na gusto kumausap kay Kapitan Tenyong. Papalitin. Lucas, butit na butan mo pa kami. General, kilala ko po tong taong to. Mabuti po siyang tao. Opo! Opo! Ay, Kapitan Tenyong! Ang isip ko pa, hindi ko na po kayo makikita. Ang tagal-tagal ko ng lakad, ngunit walang makapagturo sa akin. Kasindak-sindak ang aking sinapit. Bago ko po sinapit ang lugar na ito. Bakit? Nabugbog po ako eh. Ano po bang akala nyo dito sa damit eh? Sumusunod lang sa uso. Ano bang nangyari sa'yo? Nahulog ka pa sa kampo ng kaaway? Kaaway po't hindi po kaaway ang gumulpi sa akin. Hindi ko yata mawatas ang iyong winawari. Magsaysay ka. Ay, ganun po ba? Yung palabas po ako ng bayan. Isang pulutong ng taliba ang aking nakabunggo. Ako yung hiniyawan nila. Ang wikasaki. Kampipe! Alinsunod sa kanilang suot. At anyo? Ako'y galak na sumagot. Espanya! Nagsilabas ang mga nagkukubili ng kasamahan. Ako'y pinagtulungan girlfriend. Yung pala yung mga totoong sundalong Kastila na nagsilipat sa kapatagalog. Hindi sana nagpakilala ka. Ay, ganun nga po ba ang ginawa ko? Sa mga buting usapay, ako'y nilampasan. Eh buti naman. At nung nandito na ako, isang kagisang-gisam ng mga naka-uniforming katipunan ang aking nakabunggo. Ang sigaw sa akin, sino ka? Alinsunod sa kanilang suot. At anyo? Ako'y galak na sumagot. Katipunan! Pak! 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 Walang awa nila akong pinagpapalo ng mga baril nila. Parang walang awa ang binigay nila sa akin. Bakit naman? Yung po pala'y hindi mga totoong katipunan. Eh sino sila? Mga bebe na nagpanggap na katipunan para makapagtiktik dito sa atin. Ay ganon. Pero nung mga sumunod, bago sila magtanong sa akin, ay ako muna ang unang nagtatanong. At ganito, ikaw ba'y tunay na Kastila? O tunay na katipunan? At dinuduldulan ko pa po na ganito. Hindi ko kasi mawari ang suot mo. Pa! 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 Ganun po. Mabuti kung ganun. Ngunit ako ba talagang sadya mo? Oh? Ah, oo! Meron pa akong dalang sulat. Sulat? Saan? Sandali lang po. Saan? At kanino naman to galing? Pag binasa nyo po, malalaman ninyo kung kanino galing yan. Kay Julia. Anong nangyari? Tenyong ko, muli kang pumarito at ako'y iligtas mo sa malaking kapanganipan. Marahil ito'y siya kong ikamamatay. Ako'y pinagkayari na ni inang kay Miguel na anak ni Kapitang Tadeo.
Iginagayak nila ang pagpapakasal sa akin sa 25 ng papasok na buwan. Kung narito ka ay kay pala'y matuturuan mo ako ng mabuting paraan. Nang ito'y aking maiwasan o kung dili kaya'y makapagsabi tayo kay inang ng katotohanan. Tenyong ko, huwag mo akong pabayaan. Kapitan Tenyong, nakatanggap ka yata ng masamang balita. General, 20 kapait-paitan. Huwag ka mawawalan ng panindigan, Kapitan Tenyong. Basahin niyo po, General. Ang hatid na sulat sa ating Lucas. Basahin niyo po upang makita niyo kung ang puso ay may papata. Mga kaawa-awa, ako'y dumadamay sa iyong matinding pagdadalamhati, Kapitan Tenyong. Sa una mong sakit ay wala akong may hatol kundi tumalaga sa utos ng Diyos. Ngunit sa ikalawa ay huwag kang mag-alala. Ako'y nangako sa iyo na hindi ko hayaang mangyari ang kanyang mga balak. Humigit kumulang panukalay nila ay hindi ko tutulutang maganap. Nalalaman mo naman, Kapitan Tenyong, na matapos masupi lang ang testamentong nalalabi ng mga kaway, ay ating ililipat ang porta nila dito sa ayong bayan. Kaya nga ako itulang tatayo sa asin sa iyong pagtanggap ng mahalagang sakramento ng matrimonyo. General, hindi pa man ho mangyayari. Ano ay nagbibigay na sa iyo ng di kakaunting pasasalamat? Ito'y hindi mo utang, kundi kusa ng loob ko ito, upang maipakita ko ang pagdamay sa mga bayaning tulad mo. Diyan ka na, Kapitan Tenyong. Adios, General. Adios! Lucas. Nang hindi ka na maabala ng malbos, ay sasagutin ko na ang hinatid mo. Opo! Kapitan, may mga kaaway. Malapit na ang mga putukan. Naligaw ang mga hapong iyan. Ituloy mo na ang lakad mo nang maihanda ang mga kawal. Mga kapatid, humanda kayo. Mga kapatid, huwag sayangin ang mga putok at itapat lamang sa mga kaaway. Tayo na! Lucas! Hindi ko na maaaring sagutin ang liham mong hinatid. Yumaw ka na at baka ikaw pa ay mapahamak. Wala nang makakapagbalita kay Julia. Ang sabihin mo na lamang sa kanya, ako'y uuwi na. Lucas, ikaw ay magsiyaon na. Sa gawing kanan. Opo! Ako hindi duwag! Lumalapit na ang alingaw-ngaw. Lumalapit na ang nagsisilakas ang mga putok. Magsipaghanda kayo! Tayo'y handa ng lumusob sa dakong kanan. Magandang araw, Aling Julia! Lucas! Tila sa simbahan pang tuloy natin Oo nga, ako'y mag-uumpisan. Hindi mo ba nalalaman? Bukas ako'y makakasal na kay Miguel. Oh? Bukas ho? Bukas ho, 25 na. Oo nga, ngayon ay 24 na. Tignan niyo nga naman. Hindi ko na naalala. Tapos na, Lucas. Wala na. Si Tenyong ang may kasalanan ng lahat ng ito. Ay, Aling Julia. Kahit ako po hindi ko na po nalalaman kung anong nangyari kay Kapitan Tenyong. Ako'y may naisipang paraan upang maiwasan ang sakulang ito. Sabihin niyo po kung paano. Kung ako'y makakatulong, ako'y tutulong. Ikaw nga ang kailangan ko dito. Opo. Takas mo ko ngayon. Sige po. Dalhin mo ako sa destakamento ni Tenyong. Ay, ayaw ko po. May putukan po doon Kung gayon, wala nang lunas sa malubhang karamdaman. Mas mabuti pa, uminom na lamang ako ng lason. Mas mabuting nakalilimong mamatay sa ganitong kalagayan. Ay, Aling Julia. Huwag naman po ganun. Alam niyo po ang magandang gawin dyan ay ang pagdating po sa araw ng kasal at sa oras na po tatanungin na po kayo ng pari na mahal niyo si Miguel, ay sumagot na lang po kayo ng pagkalakas na Ano?
Aling Julia, sabihin nyo na lang po kasi yung totoo na hindi ko pare! Maaari ang ganon. Ngunit Sinang, pinatay ko siya sa pagdadalamhati. O di kaya pinatay niya ako sa palata. Sasabihin ko lang, hihintayin ko pa sa ang araw ng kasal. Sa palagay nyo kaya, ano po ang may tutulong ko? Diyos na ang bahala. Mamatay ang maging asawa ng kinapupuotan. Lucas, ako'y tutuloy na. Ay, Aling Julia! Baka po magawan pa natin ng paraan! Oh, Monica! Mang Lucas, Saan ka pa paron? akit pong sasalubungin sa Aling Julia. Alam niyo po ba, namura ako na Aling Juana dahil di ko daw po nabantayan sa Aling Julia. Tignan mo nga naman, si Aling Julia ay kakaalis lang. At sasalubungin mo kaagad. At namura ka, kamo nino. Ni Aling Juana po. Si Aling Julia ay oras na lang binibilang. Pinabantay mo pa ng maigi. Ay sige po, ako'y paroon na. Sandali lang. Masyado pang maaga. Alam mo hindi pa tapos mag-umpasal sa Aling Julia, pangal ka na sa kahintay. Alam mo kung bakit? Ay hindi ho. Kung makita mo lang kung gaano kadami ang babae ng umbisal sa simbahan ni malilimpungan ka sa dilim. Eh wala ho bang mga lalaki roon? Wala ni isa. Alam mo kung bakit? Hindi po. Kaming mga lalaki, puros ng banal lahat. At kung saka-sakaling kami magkakasala at magkakamali, dahil sa inyong mga babae, dahil kayo mga babae ang nagpapasamat sa aming mga lalaki. Sige ho. Diyan muna po kayo at baka kayo mahikayat ko pa. Sandali lang. O naman, ako'y nagpapahikayat naman talaga eh. Maraming salamat po. Pero pahikayat na lang kayo sa iba. Ikaw naman, binibigla mo ko eh. Halika, maupo muna tayo. Usap naman tayo. Mag-uusap? Magpapahit ka na naman ng damdamin mo? Ano masama doon? Totoo naman ang pag-ibig ko sa'yo, di ba? Tunay na tunay, ikaw ang mahal. Hanggang libing aking buhay. Kung hindi mo giliw, pansin man lamang. Paalam na o giliw at ako'y magpapakamatay. Masasawi man ako at ikaw ang siyang dahilan. Tunay kaya o biro lang. Kung hindi mo giliw, pansin man lamang. Ikaw na ang bahala, sakit ng ulo mo tayan. Masasawi man ako at ikaw ang siyang dahilan. Kung magtigil ka, nalalaman kong binibilog mo lang ang ulo ko. Maniwala ka, giliw ko, habang nabubuhay ang siyang dahilan. Titiisin ko, dinamdamin, kung ang may dulot ay ikaw. Maniwala ka, giliw ko, habang nabubuhay ang tanging mahal ko'y dahil ikaw lamang. Kung masasawi man ako at ikaw ang siyang dahilan, titiisin ko, dinamdamin, kung ang may dulot ay ikaw. Maniwala ka, giliw ko, habang nabubuhay ang tanging mahal ko'y dahil ikaw lamang. Giliw ko. Bakit mo ko hinulog? Ikakasal si Julia kay Miguel na butihin. Sa inyong nagagawin ay pagtatalusalin. Ang away ay marami, babae at lalaki. Pag-iabig na kami sa tuwa'y papahagi. La 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 la. La 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 la.
Natapot, di pa maasahan, baka sakaling umayaw pa si Julia. Ayaw pa si Julia. Hindi makikita. Makinig kayo lahat, ha? Maraming binatang makakasal agad. Di na nagtatalong at nagsisiyasat. Baka ro'y may pusong namuga. Kaya karamihay, karatitarat, karatitarat, wala nang lumang nagulat sa blog ang nakakatulad. Tatarat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 arat. Tayo na po, Inang. Ang Julia! Andiyan na po si Kapitan Tenyong! Sugatan! Tulungan niyo po kami! Amang mga tuwiran! Ang lupit ng langit! Narito na si Tenyo! Narito na magliligtas sa akin! Narito na si Tenyo, na tunay kong mahal. Mapat ng sugat ang buong katawan. Miguel, umalis ka na sana. Bakit, Julia? Anong dahilan? Oh, Julia, aking Julia, napakano ka? Ako'y mayang ninyo, huwag sanang patayin. Huwag na kayo, manahan ng langit, mamamatay ng lamang. Sinasabi ko na, ay maliwanag kayo.
kapit na akong umanaw. Tenyong ako'y huwag iwanan, isama mo ako sa libingan. Ang ako'y tingkad mo lamang, mailigtas kitang lubusan. Salamat iniyunian buhay, hindi kita malilimutan. Ako'y iyot sa aking pagmamahal. Pag-ibig ay walang Ako'y may pahayag sa inyo na isang malaking bagay. Ano po yun? Ako'y pakinggan. Ang Kapitan Tenyong sa oras na ito ay lilipat na sa bayang tahimik. Kung kaya't siya ay may huling kahilingan. Yamang siya ay mamamatay na sa oras na ito, ipinagmamakaawa niya sa Ioana at kay Ginoong Miguel na mangyaring lamang siya ay may kasal kay Julia. Ipakasal si Julia kay Tenyo? At bakit? Nangyari? At bakit? Dahil daw mga bata pa sila ay may salitaan na. May salitaan? Oo. Kaya't ngayong araw ay ang pagtupad ng kanyang pangako. Yamang siya ay mamamatay na, hindi naman siguro maaaring maling kapinsalaan sa pag-iisang palad ni Julia at Ginoong Miguel. Sapagkat sa oras na ito, si Julia ay mababalo na. Kayong magsasagot. Halika nga rito, baka. Totoo bang kayo ni Tenyo ay may usapan na? Inang, ang taong nasa mahalagang oras ng kamatayan at malapit na tumulog sa hukuman ng Diyos ay hindi masasabi ng kabulahanan. Ah, totoo nga pala. Lilo ka na. Sukat na pamangkin. Inang, Hindi kita anak. inang minamahal, hindi ko ipatawad. Ipagkaloob sa pamangking anak. Si Tenyong Poy, sa Diyos ihaharap. Mahal mong bendisyon, sa kanya'y igawad. Mamamatay na nga. Sa aking pong dibdib ay hindi umusbong ang maglilo. Sa inang nag-ampon at di pa susukob sa pinsan kong si Tenyong. Bawal na pag-ibig. Ang pagsinta niyang sa puso'y nakintal. Nagmula sa udyok ng may hinang asal. May tunay na tipang mag-iisang palad. Kailan may mahango sa kaalipinan. Ngunit, paano na si Miguel? Oo nga po, paano na ako? Pinilit mo ko kay Miguel sumagot. Ako'y umayon. Huwag ka lang mapuot. At habang ang puso ko'y nilamukot, nang hindi maturang sa inay matutol. Masunuring anak. Tila'y hindi po dapat iliko ang hilig pagkat bubuti ang pusong pinilit. Ang pag-asawa'y hulog daw ng langit. Ang pag-ibig na may lunukal sa dibdib. Tindig na anak. At si Tenyong ay lapitan. Miguel, ikaw ang sumagot. Tatang, ano po ang pasya mo? Anak, ang taong malapit ng mamatay ay hindi pinagkakaitan. Sumakatwid po'y, dapat na akong pumayag? Oo anak, Kung gayon po'y, balo ang mapapangasawa ko? anong kailangan? Balo lamang sa turing. Pumapayag na po ako. Ginoong General, ikakasal daw po si Julia kay Kapitan Tenyo. Yan daw po ang hiling ng namamatay. Ako ang tatayong saksi sa lalaki at kayo naman sa babae. Pare Teban, ikaw na lang po sa Kapitan Tenyo. Opo, Ginoong General. Si Trino, halika. Tanungin mo kung sino ang bahay ng diretso. General, pinapatanong po ng amo kung sino raw pong magbabayad ng diretso. Diretso? Mga alitin kayo ng prele. Hindi na kayo makaganap. Ang among napakatao kasi, kapag nagbinisay, inubos ang alak, hindi na ako tinitirahan. Kaya ka nauran, tanong ka ng tanong eh. Paano
siya tatanungin kung sino ang bayad ng derechos, ay sa mamamatay na itong kakasalin ko. Talagang napakalapastangan ng mga tao ngayon. Oo, hindi marunong gumalang sa paring katulad ko. Diyan sa ginawa niyang pagmura sa akin. Ang dami mo sinasabi. Saan nga sila? Julia, Kapitan Tenyong, sa araw na ito kayo kakasal ko. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Kasal na kayo. Ay, nakatupad dahil sa akin pa